May plano ka ba mag-umpisa ng sarili mong negosyo? Gusto mo bang malaman if dapat mo bang ituloy o hindi? Kung gusto niyo malaman, here are the 10 questions you need to ask yourself before you start a business. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Itong usapan natin, usapang negosyo po to. Lalo na sa mga taong gusto mag-start up or if not naman, nasa gitna na kayo ng negosyo at tinatanong nyo, kailangan ko ba ipagpatuloy to o hindi? Kung yan ang katanungan mo, this is going to be a free coaching session which we give to our mga students po sa TYL community. Pero para sa inyo ngayon, ay makukuha nyo to ng libre. Kaya kumuha na kayong papel at ballpen. Treat this na nag-uusap po tayo. So, number one question po that you need to ask yourself is, first, syempre, you talk about what is your business idea. Ano ba ang tinatawag nating magandang idea na gusto mong ibenta at i-offer sa mga tao? Ang tawag po natin dyan is USP. Oo. Ano yung USP? Unique Selling Proposition. Ano yung pwede mo yung ma-offer na talaga makakatulong ka sa ibang tao na hindi kayang i-offer ng ibang tao. Kunyari, kung gusto mo pagkain, marami nagbebenta ng pagkain, pero bakit na iba ang pagkain mo? Bakit bukod tangi na pipiliin ang pagkain mo? O, di ba? Kailangan dito ng USP. Yung isang product na talagang medyo hype na talagang sinubukan ko, na talagang pasok naman talaga sa hype, no? Yung kangkong chips ni Josh Mojica. Oo naman. O, ano naman yung unique selling proposition? It's a snack, pero yun nga, ang iba, ang ginamit niyang base is kangkong. O, di ba? Ang kangkong siya, parang siya yung potato corner, di ba? Yung potato corner naman po. Fries siya. Fries ang base. Pero yun nga, because of the mixes, di ba? Yung cheese, or if not naman, yung sour and cream, yung mga ganon. Yun, ang galing eh. Kaya ano ba ang magandang business idea mo? That's the first question. Second, number two, itong importanteng katanungan bago ka pumasok sa negosyo. Yung level of experience and expertise mo ba? Pasok sa negosyong gusto mong pasukan. Like for example, kung matagal ka ng accountant, di ba? Ang papasukin mo, anong negosyong gusto mong pasukin? Water station. Oh? Anong kinalaman ng water station sa being accountant mo? Di ba? Ang layo. May experience ka ba? Wala. Naku. Ang ika nga, mag-aaral ka pa, yung learning curve mo, napakahaba. Dapat kung accountant ka, bookkeeping, mas maganda, di ba? Hindi na siya lalayo. Does it make sense? Kaya make sure, kung anong ang papasukan mo, dapat naka-align based on your core competence, experience, and expertise. Number 2 pa lang yan, ha? Naku, pag sumablay ka na sa pangalawa pa lang, wag na. Number 3. Third question, is there really a market, okay, for your products and services? Mag-research ka muna. Ultimately, hindi ikaw ang bibili ng produkto, ang target market mo ang bibili. Minsan kasi at the back of our mind, hindi, bebenta yan, sigurado, may demand yan. O, sino bibili? Customer, hindi naman ikaw eh. Kung bebenta mo lang sarili mo, siyempre mayaman ka na, successful ka na. Pero hindi nga ikaw bibili, ikaw nga dapat kumita. May kakilala ako na gusto siya magbenta ng food product ng mga aso. Tapos sabi niya, nutritious, masarap, di ba, ganito. Nung pinapakain niya sa sarili niyang aso, ayaw kainin ng aso. Nagigets nyo? Ganun din eh. Ikaw, nag-try ka na ba magbenta ng product mo? Ang tanong, masarap, maganda, quality, may benta ba? May benta ba? Kung bumenta ka, nag-repeat ba? Pakisagot. Kung wala, ibig sabihin, walang demand. Probably it's because of the price, the quality, I do not know. Number 4 question. I hope you're learning, my friends. I'm super excited. Kaya medyo mahaba-haba ito, kahit mahaba-haba. Tapusin nyo tong video na ito. Naku, it will save you a lot of money. Para malaman mo kung talagang pwede ba sa'yo negosyo o hindi. Next is what? Ano bang business plan mo? Ano yung goals, strategies, financial projection mo? Diba? Kailangan meron kang business plan. Magkano cost? Saan ka bibili? Diba? Magkano ang profit margin? Alam mo. Hindi pwedeng basta, bahala na. Si Batman, kaya nga, benta ka ng benta, nagtataka ka. Ba't wala kang kita? Kasi, yun nga, break even ka lang, minsan negative ka pa. Bago tayo pumunta ng number 5, ang tanong ko po sa'yo, gusto nyo bang malaman kung paano gumawa ng sariling business plan in one page? One page. Gusto mo malaman? Mamaya, tapusin mo tong video na ito. I-reveal ko sa inyo saan nyo makikita yan, ha? Let's go to number 5 question. Siyempre, pagkatapos na may business idea ka na, alam mo na expertise mo, may target market, yes, may business plan. Next, ano kailangan mo to get started? Money, capital. May sufficient capital ka ba para sa startup? Di ba? Kasi ultimately, kahit maganda idea mo, kung wala ka naman pera, hindi ka makakapag-umpisa. Pwera na lang kung yung papasukan mo, hindi na talaga ng kailangang kapital. Especially kung ikaw ay ahente ng real estate, insurance. Hindi mo na kailangang kapital. Pwede ka na mag-start niyan. Kaya ang tanong ko sa iyo, Marcom Silva,
Earl Chan, okay? From Cavite. Oh, meron ka bang puhunan? Si Jason Andres, di ba? At the same time, si Dag Pinar, Maylene, oh, kamusta na? Oh, meron ka bang puhunan? Let's go to question number 6. Okay, so ngayon may puhunan ka na. Have you considered your competition? Gumawa ka na ba tinatawag na SWOT analysis? SWOT. Ano yung SWOT? Strength, weakness, opportunities, and threats. Ano yung strength mo? Ano yung weakness mo? Ano yung opportunity na meron ka? Ano yung threats na pwedeng sumira sa negosyo mo? And likewise, ano yung strength ng competition mo? Ano yung weakness ng competition mo? Ano yung opportunities na pwedeng magbukas? Ano naman ang threats, no, ng ika nga ng competition mo? Kailangan pag-aralan mo. Again, market research before you go inside. And then number 7. Oh, sige, ngayon nag-market research ka na. So, alam mo na ang weakness niya, alam mo na yung pwedeng strategy. O next, ngayon, marketing strategy na tayo in order for you to penetrate the market para makilala ka ng mga customers. Para ika nga mapansin ka ng iyong mga customers. Di ba? May marketing strategy ka na ba? Kailangan in place po yan. Dalawa lang naman yung marketing strategy natin, online and offline na po ngayon. Offline, yung traditional, yung online, nasa digital, nasa website, sa Facebook, TikTok, social media, yan po ang gagawin po natin. Number 8 po, ayan nga, number 8. Then, after that, bibilin mo na ano yung mga initial cost, expenses mo, at dalawa pong pag-uusapan natin. Una yung tinatawag natin CAPEX, capital expenditure. Okay, when you say capital expenditure, mga one-time cost, pagbili ng equipment, tapos aircon, lutuan, kung kayo ay nasa food business. Or if not naman yung CAPEX naman, kasama na rin 2 months deposit, 2 months advance na ibabayad mo. And then, the next cost na pinag-uusapan natin is OPEX, operational expense. Ang buwan-buwan, nagagastusin mo, tubig, kuryente, upa, tapos ang tauhan na babayaran mo. And then, number 9, bago ka ng syempre nakos-kos mo na, ito pa lang dapat ko. How will you manage your risk? Alam mong suggestion ko talaga, especially kung kayo ay mag-uumpisa ng business, at least 3 to 6. Everybody say 3 to 6. Yes, ano yung 3 to 6? 3 to 6 months ng iyong tinatawag nating operational expense, dapat meron kang nakatabi, nakapondo. Kunyari yung tubig, kuryente, upa, tauhan mo, aabot ka ng let's say 30,000, sample 30,000. Dapat may 90 to 180,000 kang nakatabi. Bakit po? Just in case wala pang benta on the first 3 months, 6 months, hindi ka magsasara. Ang pinakamasakit niyan, mga friendship na nangyayari sa karamihan ng mga startup ng negosyo, wala po silang tinatawag nating, emergency fund. Siyempre, first month, walang benta. Ano nangyayari second month? Sarado na. Kasi wala nang pansweldo, wala na lahat. Lugi na eh. Kaya kailangan meron kang 3 to 6 months. Are you learning so far? If you are learning, type learning in the comment section. And last question that you need to ask yourself before you even start, are you committed and passionate about your business idea? Alam mo, ito lang po. Again, committed ka ba? Passionate ka ba? Oo, passionate talaga ako. Passion ko talaga magluto eh. Passion ko talagang kumantay. Passion ko talaga magnegosyo. Passion ko talaga magbenta. Ang passion mo, kailangan naintindihan mo ibig sabihin ng passion. Let me explain it to you. Ang ibig sabihin ng passion, have you watched the movie called The Passion of Christ? Ano ibig sabihin po ng The Passion of Christ? Ang ibig sabihin po niya is the ability to do something even if you do not feel like doing it. Just like Jesus Christ, when He was crucified in the cross, at the cross, talagang passion po niya yan. Ayaw nga niya, sinabi niya, Lord, please take this cup of suffering away from me. Diba? Sabi niya, please, ayaw ko niyan. Ayaw ko masaktan, mapahirapan. Pero, ano sinabi ng Diyos Ama? Sinabi niya, pinadala kita sa lupa para ikaw ang magiging sakripisyo ko. Diba? Kaya nga, at the end of the day, sinabi niya, not my will, but your will be done. Sinabi ni Jesus kay God the Father. Kaya nga, ibig sabihin po ng passion is the ability to be able to persevere, to do, kahit na nahihirapan ka. Yan ang tunay ibig sabihin passion. Kaya nga hindi yung dahil, passion ko yan kasi nagugustuhan kong gawin. Pag nahihirapan ka na, ayaw ka na, hindi passion yan. Oo. Ang tawag niyan ay nginig. Kilig lang. Nginig at kilig lang. Kaya nga itong 10 questions na ito, grabe mga friendship. Naku, bago ka magnegosyo. Alam mo, ito nga tanong mo, maganda ka bang business idea? Kung wala, wag muna. Yung gagawin mo ba? Align sa experience mo? Kung hindi, wag na. May market ba? Na may bibili ba? Diba? Ng produkto mo. Number 4, may business plan. Kung wala, wag muna. Number 5, meron ka bang sufficient na capital? Kung wala, wag muna. Wag ka mangungutang ha. Ito, iba naman yung usapan na yan. Number 6 po, napag-aralan mo na ba yung market, yung competition mo? Number 7, meron ka bang marketing strategy? Alam mo na ba magkano OPEX and CAPEX mo? Diba? How will you manage your risk just in case? Meron ka na bang pondo na reserve na 3 months or 6 months?
And then, are you committed and passionate about what you're doing? Grabe. Kaya nga after makonsider mo to, ang dami mong hindi mo sagot, kapatid, look at me, read my lips. Hindi mo pa time na magnegosyo. Huwag muna. Mag-aral ka muna. And as I mentioned, Chinky, nabanggit mo kung saan ko gagawin yung business plan na one page at paano ko maumpisan. Nako, sagot na kita. Alam mo, parang hindi na kayo mahirapan. Ito na. Basahin nyo na lang to. My Negosyo Diary. Lahat ng kailangan nyo about business, nandito na. Even a one-page business plan, it's already in here. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Uy guys, ako nakatulong tong episode na ito. Pakitype lang the word tulong at ano na-realize mo? At kung ikaw ay nagpapatakbo ng negosyo, ano ang na-realize mo ng mga kapalpakan at mga palpak na kamalian na nagawa po natin, na-realize mo sa episode natin na ito? Pakitype na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.